I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. Mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan at hindi ko talaga matanggap kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari. Aminado. Kung may nalabag na batas. Sa reaction tayo. Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin masyadong naging emosyonal, galit at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Alright, what's up mga kayon? Welcome back! Friends, syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is March 27, araw ng Huwebes, dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon ng gabi sa inyong lahat. Okay, shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin, lalo-lalo na yung mga OFW. Napaka-kapangyarihan talaga ninyo! Grabe! Yung previous episode natin, kung gaano naghiganti yung mga OFW, di ba? Na zero remittance daw for a week. Parang ganon. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong issue dyan. Pero naku, talaga. Hindi, gusto ko i-shoutout lahat ng mga OFW. Okay? Regardless kung sino man yung sinusuportahan nyo, magkaiba man tayo, shoutout sa inyo lahat. Mega love shoutout sa lahat ng mga OFW na nagtatrabaho at nagpupumilit, nagdo-double effort na makapagpadala para sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At nakakatulong kayo definitely sa ating gobyerno, lalong-lalo na doon sa mga padala-padala nyo. Nagiging ang laki ng ambag ninyo, in short, mga OFW. Pero syempre, huwag kayo ma-disappoint, mga lokal sa Pilipinas. Syempre, lahat naman tayo, no? Lahat naman tayo nagko-contribute through our taxes sa gobyerno at ang nagiging pondo yan para sa mga future projects. So, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan na nanonood sa akin. Mega love shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa gobyerno natin at sa akin na rin, sa Joe Malone TV, para pag-usapan natin itong issue ng bayan. Ating pag-usapan na naniniwala mismo ang inyong lingkod na ito talaga yung mga dapat natin binobosesan. Whether we like it or not, lagi kong sinasabi, parte tayo ng gobyerno na yan. Bata, matanda, may ipin o wala, baluktot man o kuba, tuwid man o derecho, lahat kayo parte ng gobyerno ng Pilipinas. Okay? Kahit ano pa bang sinusuportahan nyo, parte pa rin tayo ng gobyerno na yan. Kaya dapat lang na itong mga issue na to, unawain natin para sabay-sabay natin maintindihan, hima-himayin at higit sa lahat, pag may mali, bosesan. Diba? Pag may korap, bosesan. Ganun lang naman itong ginagawa natin, it's all about reaction. Reaction video, opinion ng Joe Malone TV. Okay na. Viewers natin, lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, isang malaking mega love shoutout sa inyo sa pagsuporta nyo. I know, maraming nagko-comment sa akin dito galing sa kanilang mga provinces. Maraming salamat po. Mega love shoutout sa inyo lahat. Na-appreciate ko yan. Isang attendance check muna tayo dyan. Paki-comment sa baba kung saan yung exact location o area nyo ngayong araw na to. If you're watching from Sweden, Illinois, Netherlands, Germany, Frankfurt, Vienna Sausage, Bulacan, Laguna, Pangasinan, Cavite, etc. Paki-comment dyan sa baba kung saan yung location nyo para malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Alright? Thank you so much Maraming salamat. Isang like and share naman dyan. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, subscribe na. Wala naman pong bayad dyan. At paki-click na rin yung bell icon. Yung bell icon, katabi siya ng subscribe icon. Pag-click ng bell, paki-click yung all. Lalabas yan. Okay? Maraming salamat po. I-shoutout na rin natin yung mga members natin dito sa Joe Malone TV. Lorna Tavera, Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos, Bongo, Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manik Sanko, and JU Production. Shoutout po sa inyong lahat. Meron tayong join button dyan kung gusto nyo pumasok, magkaroon ng membership sa atin at merong
mga perks para sa inyo, pakiclick na lang kung gusto nyo mag-share ng blessing at nakakaluwag-luwag. Siyempre, alam nyo na. Meron din tayong Gcash dyan, okay? Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Eto na. Sige. Pero bago yan, paki-subscribe, okay? Para doon sa mga mahihilig sa food, pagkain sa Pinoy dito sa Pilipinas, paki-subscribe naman etong Tito Jom. Etong Tito Jom na to, it's all about food. Paabutin natin ng 100K para makakuha to ng silver button. Okay? Tito Joe, may isa pagkain yan. Yan, mga mahilig ako sa pagkain talaga. Diyan tumaas yung sugar ko. Okay? Yan. Paki-subscribe na rin, paki-click na rin yung bell icon. Okay? Yan. Tapos, meron tayong isang channel dito, podcast din, When Tito Talks. Ito kakasimula ko pa lang. So, 24 pa lang yung subscribers na ito. Paki-subscribe din to mga kayon. Dahil, ito yung let's talk about anything under the sun. So, sabi ko sa inyo, comfort space ko itong comfort space ko itong podcast na ginagawa natin. Kaya ko magkwento without visual or anything, naaabutin tayo ng kinabukasan sa sobrang daldal ko na tao. Okay, hindi. Ito na. Nililigawan tayo. Let's go back to our regular programming. Okay? Nililigawan tayo sa aking pananaw ni Senator Amy Marcos. And wala namang masama ron. Walang masama doon. Walang masama kung nililigawan niya tayo, yung mga masa, yung mga OFW. Walang lahat yan, lahat ng mga politiko ginagawa yan, di ba? Totoo yan. And let's give her a benefit of the doubt, no? We all know na itong si Senator Imelda Marcos ay nakakatandang kapatid ni Bongbong Marcos, ang ating presidente. Bigyan natin ng pagkakataon. Ito yung maganda. So, nagkaroon siya ng press conference kanina lang. At sinamarize niya parang refresher. Sinamarize niya lahat hanggang sa dumating doon sa point na nag-hearing siya noong nakaraan sa Senado patungkol doon sa pagka-aresto ni Tatay Digong. Nag-summarize siya, nag-press conference siya, atin balikan at bigyan natin unti-unti ng komento. Medyo binago ko lang yung boses, baka may magtanong dahil at in-speed up natin kasi kulang-kulang isang oras eh. So medyo speed up natin, tapos binago lang natin yung audio ng onte para hindi tayo makapiright. That's the purpose, no? Kaya minsan kasi may nagtatanong dyan, bakit ginawan chipmunks? Ang purpose kasi noon, para hindi matetect, kasi hindi pa natin kilala, baka mamaya i-copyright tayo mismo o makapiright tayo, di ba? Huwag naman sana, alright? Thank you. Di ba? Pakinggan natin, sama-sama tayo yung summarization ni Senator Imelda Marcos doon sa mga nangyayari, particular doon sa issue about doon kay VP Sara at pati na rin kay Tatay Digong. Let's go. Maklaro yung ibang bagay-bagay. Nais kong magbigay ng dalawang dokumento ngayon. Yung unang-una, yung timeline pa lamang. Saglit lang yan yung echo. Umpisahan na lang natin yung timeline. Mabilis lang to sana. Pero mahaba-haba kasi nag-uumpisa to sa March 2019 nung nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute. Tapos yung prosecutor requested authorization 24 May 2021. May deferral noong 2022 ng Hunyo. Pagkatapos 12 September 2022, ang ating Pangulo ay nagsabi, ICC will only take action when the country is no longer functioning and has no judiciary. So, 26 January 2023, ang ICC nag-umpisa na naman ang investigasyon sa drug war. And then the appeals chamber rejected the suspension nung Marso. And then, July 5 ng 2023, itinagtatanggol ni VP Sara yung confidential fund ng DepEd ng OVP. Yung ICC chamber delivered its judgment in July 2023. Pero, inulit na naman ni Presidente Bongbong 24 November ng 2023 na simple lang ang isyong yan, hindi naman siguro tama na ang tagalabas mag-iimbestiga dito sa atin. So, yun ang nangyari, Tapos, gusto natin maintindihan yung konteksto ng mga pangyayari. At noong 15 December 2023, andyan na yung sulat kay VP Sara na the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of our withdrawal is very much in question. And I am certain that you and all of my cabinet will echo my views. Sabi rin niya, for the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Noong 28 January 2024, kauna-unahang maisog rally at binanatan ni former President, ang ating Pangulo Bongbong.
Nung 29 January, kick-off rally ng Bagong Pilipinas, pero kasabay din ang candlelight prayer rally ni Presidente Duterte. 30 January 2024, eto na yung unang hearing ko sa PI, People's Initiative, February 2 sa Davao, 13 dito na naman, February sa Senado. And 20 February, si Pangulo ay nagsabi, I don't approve or deny it, but you know, the ICC haven't done anything illegal. Ito yung tinutukoy ni Secretary Boying na pagbabago. Once they do, we will do something about it, but we are an open country. 19-2024, June, VP resigns as DepEd Secretary. 20 July, Maisog, Rally Liwasan. 16 August, first Quadcom in Bacolod, Pampanga. 22 September 2024, VP Sara says, hindi naman kasi kami talaga nag-uusap. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ayun na. And then 12 October 2024, sabi ni PBBM, I don't know anymore. I'm a little dismayed to hear she doesn't think we are friends. 11 November 2024, nag-attend si former President Duterte ng 11th Quadcom hearing. 13 November 2024, E.S. Bersamin said local authorities would consider cooperating with the Interpol if the ICC seeks the intervention of the International Anti-Crime Body. 14 November 2024, nung nakaraang taon, ang sabi ng ating Pangulo, if that's the wish of Duterte, we will not block the ICC. We will not just cooperate. 28 November, first bicameral conference tungkol sa 2025 GAA. And the 2nd of December 2024, first formal impeachment case against DP Sara. 11 December, second bicam. 18 December, ang privilege speech ko at sumunod yung mga kaso. And 19 December, third impeachment complaint. 13 January 2025, itong taon na ito, INC Peace Rally in Manila. And 24 January, itong taon na to, Secretary of Justice Remulla said, the Marcos administration will sit down with the ICC and discuss certain areas of cooperation in the latter's investigation. He also said, cooperation with an international tribunal is permissible, noting that ICC representatives have already been going in and out of the country without us raising anything. So may admission po ron, and 28 January 2025, may mga naghahain na ng kaso to declare the 2025 national budget unconstitutional. Noong 5 February nitong taong to, impeachment of VP Sara was approved in the House of Representatives. 10 February, the ICC prosecutor applied for an arrest warrant against former President Duterte. 22 February, People's Indignation Rally Mandaue, Cebu. 7 March, the warrant of arrest against the former President was issued as secret by the ICC chamber. 10 March, 2 PNP memos regarding the deployment of personnel and augmentation of PNP personnel to PRO 11. 11 March, the warrant of arrest was reclassified as public this time by ICC. 3:04 a.m., the Philippine Center on Transnational Crimes received an ICC request for the arrest and extradition of former President Duterte. At 9:20, he arrived at NAIA Terminal 3 from Hong Kong and was arrested at the Jet Bridge by DOJ, Interpol, and PNP with his Miranda rights postponed at his request. He then was taken to Villamor, where he was housed in Maharlika Hall with his family and some legal advisors. By 11 a.m., Malacanang confirmed his arrest, while his daughter Kitty live-streamed the event. By 11:03, Duterte was flown out of the country on a chartered flight to Dubai and Rotterdam, Netherlands, as President Marcos held a press briefing on the arrest. 12 March 2025, DOJ Prosecutor General Padulyon issued a certification, bago po to, nahanap lang namin to, that President Duterte was arrested on 12 March 2025, approximately 11:44 a.m. May problema ako sa datos nito, kasi bakit 1 day later? The custodial state has determined to deliver Rodrigo Roa Duterte to the ICC in accordance with Article 59.4 of the Rome Statute. And in accordance with Article 59.7, the arrested individual shall be transported to The Hague and placed in the custody of the International Criminal Court. 13 March, during an interview with Pinky Webb, Interior Secretary John Vic Remulla revealed that Duterte's arrest was a group effort involving National Security Advisor Anyo, Defense Secretary Teodoro, the President, with Anyo playing a key intelligence role in monitoring Duterte's travel. On 20 March, we had the hearing here in the Senate. The highlights of the hearing were the denial of Anyo of any involvement in the arrest, and John Vic, SILG Remulla denied planning
and said that the group effort pertained only to chismis. PCTC said the Interpol issued a diffusion, not a red notice, and Justice Secretary Remulla claimed that ICC has jurisdiction over individuals and crimes, despite the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute, because international humanitarian law is already customary law. Of course, we are all aware that this is not applicable, being solely limited to war crimes. In the meantime, PNP General claimed that in expediting President Duterte's turnover to the ICC, he was trying to comply with the time period set forth in Article 125 of the Revised Penal Code, which applies only to warrantless arrest. A 24 Horas report revealed that Philippine authorities had planned Duterte's arrest since January under Oplan Tugis by the PNP CIDG, and that Duterte sought asylum in China, but this was later denied by all parties. On the same day, DILG Secretary Remulla denied involvement in the arrest, stating he was unaware of any core group behind it and only learned of the Interpol red notice on the day of Duterte's detention. So, as far as I-stop muna natin, di ba? Merong kasing galing sa isang mainstream media na nag-a-apply daw si Tatay Digong ng asylum, di ba? Pero sabi pa nga na ayon sa mapagkakatiwalaang source. So then later, sabi nung sa China na hindi naman negative, na hindi naman nag-apply ng asylum si Tatay Digong. So, yan yung timeline o yung summary ng mga pangyayari from last year up until today, this week, di ba? So yan yung ano niya. So nag-come up siya niyan. We don't know kung ano talaga ang real reason, pero we all know naman na si Senator Amy Marcos ay kumalas na doon sa alyansa, sa team alyansa ng kanyang kapatid, yung senator aspirant ng mga ni Bongbong Marcos. So kumalas na. So 11 na lang yung nasa kapila. Pero sinabi naman ni Senator Amy na mananatili siyang independent. So in short, wala siyang pinupuntahang mga alyansa o mga grupo-grupo na yan. So ano siya ngayon? Independent siya ngayon na mangangampanya. Ngayon, di ba? Kaya, di ba? Ako nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil nung ginawa niya yung pag-iimbestiga doon sa pag-aresto kaya Tatay Digong, marami tayong nalaman, naliwanagan tayo actually doon sa mga bagay na noon na malabo pa. Okay? Totoo naman, di ba? Totoo naman. At nakita rin natin na kung paano magkanda utal-utal, kung paano mag-isip ng isasagot yung mga naimbestigahan doon sa hearing na yan. And okay naman yung ginawa ni Senator. Ayokong haluan kasi although hinahaluan na siya ng iba, ng mga nagko-comment, ng mga nasa kabila. Pero lagi ko sinasabi di ba, na the boat is sinking para sa kanila. Kasi akala nila yung ginawa nila kay Tatay Digong, akala nila victory, akala nila nanalo sila doon. Well, in fact, mas lalo silang lumubog. Di ba? Yung iisang bangka na sinasakyan nila, nagkaroon na ng butas, nagkakaroon na ng crack. So, unti-unti na siyang lumulubog. Kaya yung mga senator aspirant na pinopromote ni Bongbong Marcos, unti-unti na nga, kumbaga, kanya-kanya ng ligtasan sa sarili nila. So, parang ganun ang naging tema para sa akin. Kung mali man ako, correct me if I'm wrong, di ba? Pero yun ang nakikita natin na nangyayari doon sa kabila. Habang nangyayari at nagkakaroon ng crack at butas yung sinasakyan nilang bangka, siya namang tumitibay ang bangka na itong PDP laban na to. Talagang napunta sa kanila yung simpatya. Pero hindi, bago pa yan, malakas na rin talaga ang PDP laban. Mas lalo lang lumakas siguro. Mas lalo na napatunayan. Lagi ko nga sinasabi dito, may mga nagko-comment nga sa akin na noon sinasabi nila, hindi lahat iboboto nila. Pero simula nung aresto si Tatay Digong, at nakita nila yung mga pangyayari, lalo lang tumindi yung ninanais nila na maipanalo at maipasok nila itong PDP laban lahat. So mas luminaw na kailangan iboto lahat. Okay, pinaliwanag ko na rin sa inyo kung bakit, di ba? Anong personal na hiling ni Tatay Digong para sa kanya at para sa anak niya? Papasukin ang 10 o 9 na senatorial aspirant ng PDP laban. Okay? Ano yan? Personal na wish ni Tatay Digong at personal ko na rin pinopromote, 'di ba? Baka sabihin kasi nila inciting to sedition. Hindi ko kayo pinipilit, 'di ba? Alam natin 'yan, malalaki na tayo, may kanya-kanya na tayong desisyon sa buhay, 'di ba? May kanya-kanya na tayong pamamaraan kung sino yung iboboto natin, 'di ba? Pero ang sinasabi ko lang sa akin, okay ako dito.
Okay? Okay ako dito. And you already know why. Okay? Tuloy natin to. Investigation goes. This is the timeline, and we're happy to share it with you. In the meantime, I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former president after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed, inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor Anyo was already tracking the former president's camp before the arrest. Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code, only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit former president in Villamor Air Base, contrary to RA 7438. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, during the public hearing of March 20, here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadulion stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. To recall, DOJ spokesperson Clavano released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadulion, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on,
when such stance became untenable, decided to ditch Article 59 and the Rome Statute altogether and pursued another theory, extrajudicial rendition, and invoked RA 9851, particularly Article 17. Dagdagan na. So those are the three findings right now. As we speak, we are not certain if we will continue at magkakaroon pa ng ikalawang Hearing. pagdinig pagkat yun nga, kinakailangan na meron tayong matitindi, magagaling at malaman ng mga testigo. So nagbubuo pa kami kung sakali at kung hindi, pag-aaralan na lamang natin ang nabunyag nung nakaraang linggo. Yes? Ito, question and answer na. Mahina lang no? You'll have to derive that conclusion. I'm just offering you the timeline. Pero ipinagtapat naman ni Secretary Boying Remulla na talagang nagbago. Tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. Yun, malinaw Takot din pala madamay itong Paulit-ulit ICC, sinasabi no? ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig. Itong mga pagbabago sa legal processes and our international standards. Nagbago rin talaga. Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa Diyos ko. ICC. Kailan Yung pa iba yan? nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 ng narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso, or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga. At natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na kukonvict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi. Paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Diba? Tama. Para kumalat na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang Yeah. ng alyansa, hindi na kayo naisa ng Pangulo. Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari. Aminado. Kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Oo, wala, matagal na yun. Oo. Isang tanong na lang. Tapos reaction tayo. Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpo-protesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari.
Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Okay. Po. Okay, tapos panoorin nyo na lang in the rest of the question doon sa Senate, kung saan, sa page ni Senator Amy Marcos. Sana yung kapatid mong nakaisip niyan, no, na lumalabas na yung mga tao sa kalsada. Marami na nagagalit. Even OFWs natin nagagalit, natataranta, lumabas sa kalye, nagsisisigaw Duterte, Duterte. Sana kapatid niya yun nakaisip nun, no? Pero si Senator Amy nakaisip eh. 'Di ba? Whether it's political or talagang gustong trabahuin ni Senator Amy, yung particular na issue na yan, tama naman yung sinabi ni Senator Bongo eh. Wala na eh. Andun na si Tatay Digong. 'Di ba? According pa nga kay Senator Bongo, mapapabalik niyo pa ba yan? Sinabi naman ni Senator Bato, masyado nang malalim yung sugat and we don't know kung yung sugat na yon maghihilom pa or kung maghilom man kailan. 'Di ba? Kayo ang dahilan kung bakit yung mga tao nasa kalsada. Kayo ang dahilan kung bakit magkakaroon ng rally bukas, March 28, sa araw mismo ni Tatay Digong. Kayo mismo ang dahilan kung bakit may mga individual groups na kung saan-saan nanggagaling, lupalop nanggagaling, Maynila, provinces, even other countries na nagtitipon-tipon at nasa kalye nakikita nyo, kayo ang dahilan kung bakit. Diba? Aminin natin yan. Totoo naman yan. Diba? Na imbis na ang iniisip natin kung paano mapababa ang kuryente ang konsumo ng kuryente, bilihin, paano mapapataas ang sahod ng isang empleyadong mamamayan na Pilipino, ang nangyayari patuloy, na-divide ulit. Mas lalong na-divide, mas lalong nagumulo. Di ba? Mas lalong gumulo. Yung mga fake news, nagkalata na, nagsilabasan na. Ang dami ng issue na kung saan-saan nagsusulputan, kung anong mga pag-uusapan at kung ano na yung mga issue na yan, ang dami na. Ang gulo-gulo na, in short. Sabi ko nga, nakakawala ng gana. No? Yung ba yung pinakamagandang term? Nakakawalan ng gana, nakakawalan ng respeto, nakakawalan ng believe. Parang ang hirap sabihin na Pilipino ka dahil pinag-uusapan na tayo ng iba't ibang bansa and we don't know kung usap lang ba o pati pagtatawanan, ginagawa na rin nila. Okay? Totoo. Di ba? Masakit. Kasi iniinsulto nila o kung inuinsulto man nila, correct me if I'm wrong, ang gobyerno natin, ang gobyerno natin o ang pamahalaan natin at higit sa lahat, tayo bilang Pilipino. Nakakahiya na rin, di ba? Well, hindi naman nakakahiya dahil naging Pilipino ka. Well, nakakahiya kasi ginato nangyayari sa gobyerno natin na imbis na strategy, decision-making, infrastructure of how to, kung paano mapapagaang ang buhay ng bawat Pilipino, sana yun na lang yung mas iniisip, mas pinoproblema, mas pinag-uusapan, di ba? Mas magandang pag-usapan natin dito, uy, putya, grabe. Nakakita nyo ba yung Skyway, yung mga infrastructure na ginagawa ng ating gobyerno? Sobrang pampagaang ng buhay. Kaso hindi ganun yung napag-uusapan natin. Napag-uusapan natin dito yung issue ng bayan na ako, personally, naniniwala ako na kailangan natin na itong harapin, himahimayin, pilit intindihin at busisain at bosesan kung tama man tayo sa pagkakaintindi natin about sa gobyerno natin o baka mamaya. Meron lang tayong hindi naiintindihan. Hindi ako politics expert. Hindi ako expert dyan. Sila ang expert dyan. Pero syempre tayo lahat observer. Ino-observe natin kung ano yung nangyayari galing sa iba't ibang mga resources na video natin, napapanood natin, at doon natin naiintindihan natin kahit paano. Pero somehow, magulo pa rin. Di ba? Kasi, hindi mo alam kung sinadyang magulo, sinadyang wag intindihin ng bawat Pilipino para talagang gulong-gulo tayo. Di ba? Okay. So doon sa mga, paki-comment nga dyan sa baba, doon sa mga sinabi ni Senator Amy Marcos, ano sa tingin ninyo? Di ba? Ano sa tingin nyo ang stand
netong ni Senator Amy. Ako nagtatanong lang, di ba? Kayo ang tinatanong ko, paki-comment naman dyan sa baba. Ano ba to? Purong puso ba to? May bang political issue rito? O talagang nasa tama si Amy Marcos na kailangan intindihin? Kasi sinabi niya, parang hindi ako nagkakamali, parang sinabi niya na may mistulang mali doon sa gobyerno natin. And I agree on that. Kasi totoo naman, di ba? Na merong mali. Dahil kung tama naman yan, edi sana ay maayos sana ang Pilipinas. Kaya nga, mas maganda kung napapansin nga yung mali. Kasi you still have the opportunity para i-correct. Di ba? Mas maganda nga yung may mga negative para sila yung magtuturo sa'yo na eto ang kulang no, eto ang kulang sa gobyerno natin. Ganun ba? Okay, sige, ayusin natin. Ayusin natin this time. Di ba? Ganun sana ka-open yung ating gobyerno when it comes to criticism. Di ba? Hindi naman porket binutata ka, wala nang titingnan ka na mula ulo hanggang paa. Di ba? Siguro kaya meron negative doon sa maraming kino-comment kasi merong mali. And pag sinabi sa'yo yung mali, well, at least you still have the chance or the opportunity para to correct. Di ba? Para maayos. Kasi tayo yung beneficiary ng bansang ito, ng gobyernong ito. Tayo ang nahihirapan, si Juan de la Cruz, ang nahihirapan na dapat si Juan de la Cruz pinipilit na gumaang ang kanyang buhay. Okay? Maraming salamat sa kwentuhan natin mga kayon. Today is Thursday. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Issue ng bayan, ating pag-usapan.